Paris, France. Your Highness, King Anton, ang konseho ni babahala ko sa iyong kalili bilang hari. Wala na ang dating prinsipe Agaton. Tinanggihan ni Duke Alden ang trono at wala pang binigay na tagapagmana. Wika ng leader ng King's Council. May kakayahan pa akong patakbuhin ng kaharian. Anong iyong mga alalahanin tungkol dito? Mukha bang hindi ko na kaya? You are, Your Highness. Ngunit ang mataas na konseho, nag-aalala lamang na sa oras na ito'y dapat nasanayin na natin ang susunod na hari para sa paghalili sa iyo. Let's say, you retire from your crown 15 years from now. Hindi naman pwede magkaroon tayo ng 10 taong gulang na papalit bilang haring mamamahala. Sa buong kaharian ko, ang Duke Alden ay maghihintay pa ng 5 taon para magbigay ng tagapagmana. Wika pa ng Leader Council. Kakausapin ko ang aking anak tungkol dito. Ngunit sa ngayon ipahingayin na ito at iyong mga alalahanin. Uupo ako sa trono ng 20 taon pa kung kinakailangan. Na mapag-isa mag-asawa, nag-aalala lang kinausap ni Helena si Anton. My king, relax. My queen, magiging maayos din ang lahat. Kung narito lang talaga si Agaton, hindi sana tayo mag-aalala ng ganito. Ani Helena ang nag-aalala pa rin. Siya na ang gumawa ng desisyon, mahal ko. Iniwan niya tayo at alam mo hindi ko tinotolerate ang ganon. My love, may anak si Agaton kay Sheila. Naalala mo? Karapat dapat lang na narito ang ating apo. Karapatan ng batang yun ang trono. Kung hindi kaya ng kanyang ama na maging hari, ang anak niya may karapatang hawakan ng trono. Wika ni Helena na naisip ang mga sinabi noon ni Agaton na sa kanyang dinadala ni Sheila. Oo, apo natin ang batang yon, pero hindi ako sigurado kung papahintulutang mangyari iyon ni Sheila, sagot ni Anton. Pero balibag din naman ng mundo, isang Bracamonte ang batang iyon. Ang legacy ng pamilyang ito nakakabit sa kanya. Kinahapunan, agad din nag-utos si Helena sa kanyang tauhan na alamin ang lahat tungkol sa anak ni Sheila. Mabilis namang nasunod ang gusto nito. Hawak-hawak ngayon ni Helena ang larawan ng mga apo. Tama, mga apo. Hindi niya akalaing kambal ang mga ito. Nanginginig ang kanyang mga kamay, kasabay ng pagpatak ng luha sa kanyang mga mata na makita ang kanyang mga apo. Bakit ka umiiyak, mahal ko? Tanong ni Anton na mapasukan sa silid sa Helena na may luha sa mga mata. Anton, tingnan mo, ang mga apo natin. These 2 beautiful kids are our grandchildren. Wika ni Helena na inabot kay Anton ang mga larawan. Hindi ako nagkaroon ng pagkakataon mahawakan man lang ang mga ito. Ang ibigay lahat ng kanilang mga gusto. Nakapag-desisyon na ako, Anton. Gusto kong iuwi dito mga bata at ibigay lahat ng pangangailangan nila. Saad pa ni Helena ang napaiyak na kaya niyakap nito ni Anton na hindi rin makapaniwala. Sky Arjun and Heaven Aradel Bracamonte. Grandpa will see you soon. Los Angeles, California. Sheila, darling. Sigaw ni Monique nang dumating ito sa manson na tinitirahan ni na Sheila at ng kambal. Jeez, Monique. Ang aga-agaw, sigaw ka ng sigaw. Of course I am. May maganda akong malita sa'yo, darling. Okay. What is it? Hulaan mo kung sino tumawag sa akin ngayong umaga lang. Sino? Ang presidente ng Estados Unidos? Tanong ni Sheila na pinagtatawanan ng kaibigan. Yeah, right, Sheila. But kidding aside, tumawag ang presidente ng FIFA World Cup Association kaninang umaga. And darling, gusto nilang kantahin mong theme for this year's cup. Ani naman ni Monique na halos tumingin. Oh my God! Sagot ni Sheila na tila hindi makapaniwala. Yes, darling. They want you and no one else. Ang ingay mo, Aunt Monique. Wika ni Sky na kagigising lang. Nakakainis ka talaga, minsan kaya ka ng daddy mo. Ani Monique na pabulong lang ng tatawa sa reaksyon ng bata dahil kuhang-kuha nito ang pagkunot ng noon ng dad niya. Bakit ba excited ka, Aunt Monique? Tanong ni Heaven na nagising na rin. Well, kiddos, your mom, naimbita na maging opisyal ng mga awit para sa taong ito ng FIFA World Cup. Diba ang galing? Oh my God! Ani Heaven na tuwang-tuwa sa narinig na balita. Masaya ako para sa iyo, Mom. Wika ni Sky na humalik pa sa ina. Pero may maliit lang tayong problema. Wika ni Monique na hindi makatingin kay Sheila. Ano yon, Monique? Tanong ni Sheila. This year's FIFA Cup gaganapin sa France. Ano? Tanggihan mo, Monique. Hindi ko tatanggapin. But darling, malaki itong oportunidad na hindi mo gustong itapon. Yes, Mom. Besides, I wanna see Reynaldo kick his opponent's ass. Tanggapin mo na, Mom. Please? Wika naman ni Sky. Sky? Heaven? Bumalik na muna kayo sa taas. Magpalit ka na ng damit at mag-toothbrush para makakain na tayo. Aunt Monique and Mom need to talk, alright? Wika ni Sheila. Pero Mom, ani Sky. Wala ng pero, Sky. Go up.
Walang nagawa ang dalawang bata kundi ang sumunod sa kanilang ina. Monique, napag-usapan na natin to, di ba? Hindi ko na gustong tumuntong muli sa bansang tinalikuran ko na. Hindi ako at lalong hindi ang kambal ko. Mariing sagot ni Sheila. Look, darling, ang pagiging opisyal ng mga awit ng FIFA Cup minsan lang dumarating sa buhay ng tao. You've moved on as well as everyone else. Wala akong pakialam, Monique. Maaari kong tanggapin yun para sa sunod na taon, ngunit hindi sa isang to. Hindi doon sa bansang kinasusuklaman ko. Fine, you win. Pero darling, tandaan mo, hindi habang buhay matatakbuhan na matatakasan mo nakaraan. Darating ang panahon ay papakita mo sila sa ama nila. Sa totoo nilang ama. Wika ni Monique bago talikuran sa Sheila. Alden, I still hate you. Hindi mo sila ginusto kaya hindi ka magkakaroon ng pagkakataon na maging ama sa kanila. Itinanggi mo ang sarili mong mga anak dahil sa makitin mong pag-iisip. Ang sarili mong dugo at naman. Siguro nga tama si Monique. Oras na para harapin ang nakaraan at ipakita sa iyong nawala sa iyo. Bulong ni Sheila sa sarili na nangihinang napaw pa ba sa sila doon sa kusina. Maya-maya, inakyat na ni Sheila ang kambal. Alam niya nagtatampo sa kanya si Sky dahil paborito nito ang mananarong sila ni Ronaldo. Sky, tawag nito sa anak. Hindi pa po ako nagugutom, Mom. Alam ko ang naramdaman mo, Sky. Hindi mo na ba love si Mommy? Sorry, Mom. Siyempre mahal po kita. Gusto ko lang po talaga makita maglaro sa Ronaldo. Alam mo, minsan, may pagkamatigas na ng ulo mo. Pero mahal kita. At alam mo na walang bagay sa mundong to ang hindi ko ibibigay sa iyo ng kapatid mo. Wika ni Sheila na nakangiti na. You mean? Tanong ni Sky na tila nang islap ang mga mata. Yup. Tinanggap na ni Mommy ang invitation ng FIFA Cup job para sa inyo. Oh my God! You're really the best, Mom. Thank you. I love you. Wika ni Sky na niyakap ang ina at saka tumalon-talon sa kama. Talaga po? Ibig sabihin pwede ko mapunta ng Eiffel Tower? Punong-puno din ang pag-aasam na sabi ni Heaven. Yes, sweetie. Sagot ni Sheila na hinalikan na rin ang anak. Yes! Wika pa ni Heaven at tuwang-tuwa na nakisabay sa kapatid sa pagtalon. Yun naman ang tagpong inabutan ni Agaton nang dumating siya para bisitahin ng mga to. At bakit naman masasaya mga bata? Tanong ni Agaton na nakangiti habang nasa may pinto na silid sa Sky. Dad! Sigaw ng dalawa sabay takbo patungo kay Agaton. Kakanta po si Mom sa darating na FIFA World Cup. Sambit ni Sky. Yup, at pupunta tayo ng France. Makikita ka na rin ng Eiffel Tower. Ano naman ni Heaven at tuwang-tuwa. Tiya naman nabura ang ngiti sa mukha ni Agaton sa narinig at napatingin kay Sheila. Totoo ba yon, Sheila? Saka na natin pag-usapan, Agaton. Lumalamig ng breakfast. Halina kayo sa baba para makakain na tayo. Nang matapos mag-almusal, naglaro ang dalawa sa garden kaya naiwan sa Sheila na mapanuring mata ni Agaton. Bakit, Sheila? Hindi na ako natatakot sa kanila, Agaton. Tinanggap ko ang trabaho para makita ni Sky ang hinahangaan niyang manlalaro at madala si Heaven sa Eiffel Tower. Pero paano si Alden? Paano kung makita niya mga bata? Wala akong pakialam. Hindi siyang ama ng kambal. Ayon mismo yun sa kanya. Maaaring makikita niya nga ang kambal pero hindi niya ito makakausap o mahahawakan. Hindi ko hinahayaan. Oras na para ipamukha sa kanya mga nawala sa kanya. Pero hindi ko kayo masasamahan ng mga bata, Sheila. Alam mo namang hindi na ako maaaring magbalik pa ng France. Alam ko. Pero nandun ako at paprotektahan ko mga anak ko. Huwag kang mag-alala. Hindi mo namamalayan na kabalik na ulit kami dito. Wika ni Sheila na pinipilit ang isang ngiti sa harap ni Agaton. Mahal mo pa rin ba siya, Sheila? Tanong ni Agaton na kabado sa sariling tanong. Ang lahat ng pagmamahal ko ay para lang kay Sky at Heaven. Walang natira para sa kanilang ama. Kung ganon, magiging sobra ba ako kung tatanungin ko kung kaya mo na ulit akong mahalin? Agaton, napag-usapan na natin to, hindi ba? Pero mahal pa rin kita, Sheila, at gusto ko malaman mo yon. Sana'y mabigyan mo pa ako ng pagkakataon. Hindi ko alam, Agaton. Siguro oras na para bigyan mo ako ng tunay at buong pamilya. Ang mga anak mo, Sheila. Nagpapasalamat ako sa lahat ng ginawa mo sa amin ng mga bata. Pero baka kapag handa na akong piliin ko makasama ka. Pero hindi ngayon, Agaton. Hindi ko pa kaya. Gusto ko na muna mag-focus sa mga anak ko. Naiintindihan ko at maghihintay ako, Sheila. Kahit kailan pa rin maghihintay ako. Wika ni Agaton. Na makalis si Agaton, pinunta na ni Sheila ang kambal sa garden. She is looking at them with so much pride. Kahit na pareho na ko nito ang mga features ng tatay nila. Mula sa blonde na buhok hanggang sa asul ng mga mata, walang pinalampas. There are even times na pagpaharap niya ang kambal, tila si Alden ang kaharap niya. The only difference is,
Mahal na mahal siya ng mga ito, unlike their father. Si Agaton naman masama ang loob sa mga nalaman. Galit ito na makarating sa opisina. Itinapon kong lahat para sa iyo, Sheila. Ang aking pamilya at ang aking trono. Sisiguraduhin kong magkakaroon tayo ng masayang wakas. Ani Agaton sa sarili habang tila kailayo ng tingin habang nakaupo sa kanyang swivel chair. Samantala, masayang-masaya sina Sky at Heaven sa paglapag ng eroplanong sinasakyan nila. Si Sheila naman halo-halong emosyon ang nadarama. Dumiretso mag-iina sa Hotel Fouquet, Barrier para doon tumuloy habang naroon sila sa Pransya. Nagpahinga lang sila ng gabing yon dahil kinabukasan ng rehearsal niya para sa pinakaabangang opening ng FIFA World Cup. Sa palasyo naman hindi lumabas ng salid si Alden pero kitang-kita niya sa telebisyon ang pagdating ni Sheila. Wala itong kasamang bata sa mga footage na iyon o maraming hindi lang pinapakita sa tao. Damn Sheila, you've become more and more beautiful. Wika ni Alden na puno ng pait. Pinanood din ng Harry at Reyna ang pagdating ni Sheila sa telebisyon. Dumating ba siya kasama ng mga apo natin? Tanong ni Helena sa inutusan niyang magbantay para sa pagdating nito. Yes, Your Highness. They are staying in Hotel Fouquet's Barrier right now. Sagot ng tagasunod. Very well, makakaalis ka na. Na makalis ang tauhan sa kanang kinausap ni Helena ang asawa. Finally, nandito na mga apo natin. I know, my love. Makikita na natin sila. Sagot ni Anton at tila nangangarap. Maaga pa lang umalis na si Sheila. Hindi din niya sinama mga bata at naiwan ang mga ito kay Monique. Kailangan niyang pumunta sa palasyo para sa courtesy call sa Harry at Reyna. Kinakabahan man hindi niya pinapahalata para sa pagkikita nilang muli. Sinamahan siya sa loob ng receiving room. Inilibot ni Sheila ang paningin sa lugar na yon. Ang lugar kung saan ilang beses siyang ininsulto na mahal na Reyna. Nakita niyang muli ang butler noon pa man at binati siya nito. Welcome back, Lady Sheila. I wish I shouldn't have. Ani naman ni Sheila bago pumasok sa loob ng receiving room. Taas noo siyang pumasok sa loob at doon niya nakita ang Harry at Reyna. Ngunit tila may hinahanap ang kanyang mata. Hindi niya makita roon si Alden. Bahagyang yumukod si Sheila sa harapan ng mga ito, tanda ng paggalang. Hindi nagbababa ng tingin si Sheila kahit pa nakatitig sa kanyang Reyna. Welcome back, Sheila. Bati ni Anton. Hindi ko masabi kung masaya ba ako sa pagbabalik ko, Your Highness. Matapang na sagot ni Sheila. Nasaan ang mga apo namin? Diretsong tanong ni Helena kay Sheila. Excuse me? Nagulat na tanong naman ni Sheila. Kailangan bang ulitin ko pa ang tanong ko? Ani Helena. Hindi na kailangan, Your Highness, but I believe you've mistaken me for someone else. Don't play with me, Sheila. Gusto ko makita mga apo ko. Maaaring ikaw ang Reyna kamahalan, pero ako ang ina ng mga anak ko. At ako magsasabi kung sino ang hindi nila pwede makita o makausap. Hindi sila bahagi ng inyong mahalagang pagkunwari, kaya patawarin mo ako at kamahalan kung hindi ko alam kung ano mga apong sinasabi mo. Matapang na sagot ni Sheila. At may lakas ng loob ka na ngayong kausapin ako ng ganyan. Wika ni Helena na nagagalit na. Maybe, ngunit sa kabilang banda wala kang karapatang kausapin ako sa ganoong paraan, Reyna Helena. Simpleng panauhin lamang ako ng inyong bansa. Hindi ako isa sa mga puppet o tauhan dito sa kaharian mo. Hindi naman makapagsalita si Helena sa mga naririnig kay Sheila. Nagbago na siya. Sheila, pakinggan mo kami. Gusto lang naming makita mga apo namin. Wika ni King Anton. Kamahalan, wala kayong apo sa akin. Walang pagkukunwari na mamalagi sa dugo ng aking mga anak. Lumapit naman kay Sheila sa Helena. Makikita ko mga apo ko, Sheila, at sisiguraduhin ko yan. This is where they belong. Ani Helena na makalapit kay Sheila. Subukan mo, Your Highness. Sagot ni Sheila nakipagtitigan kay Helena. Akmang sasampanin ni Helena sa Sheila pero nahawakan ito ang kamay ng Reyna. Hindi na ako papayag na malapatan ang palad mo. Ang mukha ko kamahalan? O baka ko ano ang unang sumampal sa'yo sa isang Reyna? Matapang na sagot ni Sheila habang nakatitig kay Helena. Marahas namang binawi ni Helena ang kanyang kamay sa pagkakahawak ni Sheila. Ang lakas ng loob mong takutin ako? No, Your Highness. Sinasabi ko lang mga posibilidad. Hayaan mo na ako at mga anak ko at wala tayong problema. Sheila, anang isang boses mula sa kanyang likuran na kailanman hindi makalimutan ni Sheila. Humugot muna ng isang malalim na hininga si Sheila bago sumagot. Your Highness, Duke Alden. Wika na Sheila hindi ito nililingon. Welcome back. Basag ang boses ni Alden. Tila nahihirapan. How I wish I wasn't. I'm still happy to see you, Sheila. Wika ni Alden na ramdam mo ang pait sa boses. Too bad I'm not. Sa palagay ko, sapat na yun para sa courtesy call. Masyado ko nang ginugugol ang oras ko para lang sa wala. Wika na Sheila
na hindi pa rin nililingon si Alden. Thank you for stopping by. I hope we can talk more. Wika ni Anton dahil nararamdaman na niyang tensyon sa paligid. I hope not. Sagot ni Sheilang yumukod na sa harapan niya, saka tinalikuran ng mga ito. Nilampasan niya si Alden na hindi man lang ito tinitingnan at dire-diretso naglakad papaalis. Natatakot siyang tingnan ito dahil sa boses pa lang nito, bumabalik ng lahat ng sakit na naramdaman niya. Si Alden naman tila na estatus sa nakita. Ibang-iba na ito sa babaeng pinakasalan niya noon. She is cold and distant. Nang makabawi, tila may sariling isip ang mga pa ni Alden at tumakbo palabas para habunin sa Sheila. Sa may front yard na ito nabutan. You've changed, Sheila. Wika ni Alden sa distansyang alam niyang narinig ni Sheila. Alam ko. At ikaw ang bumago sa akin, Alden. Wika ni Sheila na hindi ito nililingon, saka maring naglakad papalayo. Pagkasakay ni Sheila ng kotse, napahawak siya sa kanyang dibdib na tila kay lakas ng pagtibok. Alden, papanong ramdam ko pa rin ang sakit kahit pakalipas ang 6 na habang taon? Bulong ni Sheila sa sarili habang hawak ang kanyang dibdib. Dumiretso si Sheila sa stadium para sa rehearsal sa opening kinabukasan. Lingid sa kaalaman niya, sumunod sa stadium si Alden. Nakailang ulit na sila ng kanta na mapansin ni Sheila isang para sa mata nakatingin sa kanya. Hindi siya maaaring magkamali. It's Alden. Wala nang iba. Na magkaroon ng break, nilapitan ni Alden sa Sheila. Bakit narito ka? You are unfair, Sheila. Sinira mo ako to the point beyond fixing, yet you act as if ikaw may karapatang magalit. Ani naman ni Alden. Ikaw pa rin ang parehong tangang nakilala ko. At oo, galit ako sa'yo and I am just returning the favor. Wika ni Sheila. Galit ka sa akin? Ako dapat na magalit sa'yo. Then hate me. Magalit ka sa akin hanggat gusto mo. Pero hindi na mababago ang katotohanan galit ako sa'yo. Sagot ni Sheila, tinalikuran si Alden. We are done for today. I'll see you all tomorrow. Good job, everyone. Wika ni Sheila sa mga kasama niya bago nagmamadaling umalis at nagtungo na sa sasakyan niya. Hinayaan lang niya mga PA niya na mag-ayos ng mga gamit. Na makabalik sa hotel, agad niyang niyakap ang kambal. I miss you. Wika ni Sheila habang mahigpit na yakap ang mga anak. We miss you too, Mom. But are you alright? Tanong naman ni Sky. Yes, son. Okay lang ako. Medyo pagod lang. I love you both. Wika ni Sheila at muling niyakap ang dalawa. Si Alden naman nasa palasyo at agad na nagkulong sa kanyang silid. Bakit, Sheila? Why? God damn it! Bakit ka ba galit na galit sa akin kung ako ang dapat na galit sa'yo pagkatapos ng lahat ng ginawa mo? Bakit? Galit na sigaw ni Alden kaya naibato niya ang malapit na vase sa kanya. Kinabukasan, maaga na gayo si Sheila patanin ang kambal dahil maagang kailangan si Sheila sa venue. Kakantay niya ang The Cup of Life para sa official song ng FIFA World Cup. Maagang-maaga pa lang napakarami ng tao sa stadium na paggaganapan ng opening ceremony. And now, let's all give a warm welcome to the best of her generation to sing the official song of this year's FIFA World Cup, Sheila Houston. Sigaw naman ang MC ng programa. Iyon ang hudyat ng paglabas ni Sheila sa stage sa harap ng libo-libong tao na dumalo sa opening mula sa iba't ibang panig ng mundo. Lalo lumakas ang hiyawan na mag-umpisa ng kumanta sa Sheila. Sina Anton at Helene ay nasa harap kasama si Alden bilang panauhing pandangal. Hindi maalis-alis ni Alden ang tingin niya kay Sheila. Na matapos ang kanta, malakas na sigawan na narinig sa buong stadium. Hindi na rin napigilan pa ni Monique ang kambal na umakyat sa stage para batiin ang kanilang ina. Nagulat man, agad na niyakap ni Sheila ang kambal. Kitang-kita rin niya kung paano napatayo sa kinaupuan nila sina Anton at Helena habang nakatitig sa kambal niya. Lumaban siya ng tingin dito habang mahigpit ang pagkakayakap sa mga anak. Si Alden ay nakatitig pero tila may kung anong sakit ang gumuhit sa mga mata nito sa paraan ng pagkakatingin sa kanya kasamang kambal. Anton, the kids! Ani Helena habang nakatitig sa dalawang bata na yumakap kay Sheila sa stage. They are beautiful, my love. Wika ni Anton. They are Agaton's children pero bakit kamukha sila ni Alden? Wika ni Helena na ang lakas ng tibok ng puso. Hindi naman na nagsalita si Anton pero pinakatitigan niya mga bata tamang asawa. Naka-close up ngayon ang mga bata sa big screen. Hazel brown ang mga mata ni Agaton habang sa dalawang bata ay asul. Yon ang kulay ng mata ni Helena at ng anak na si Alden. Hindi kaya nagkamali tayo, Anton? Ani Helena ang gusto ng mapaiyak. Agaton, ang mga batang yon hindi anak ni Agaton. Anak sila ni Alden. Sagot ni Anton na nakatingin lang sa kambal na nasa screen. Si Alden naman titig na titig sa malaking monitor.
Ang lakas ng tibok ng puso niya habang nakatingin sa magkapatid. They have my eyes, my lips. Sheila? Wika ni Alden na tumulo ng luha. Tila nag-flashback sa kanya nakaraan 6 years ago. May maganda akong balita sa'yo. Buntis ako. Magkakaanak na tayo. Ani Sheilang naluluhan na. Ilang sandaling hindi nagsasalita si Alden na marinig ang sinabi ni Sheila. Hindi ko akalaing magpapakababa ka ng ganito, Sheila. Sa tingin mo ba talaga ganun ako katanga? Siyempre buntis ka. Buntis ka sa kapatid ko. Sinusubukan mo ang bumalik sa akin dahil sa natanggalan ng titulong kapatid ko? Kung gano'n, naaawa ako para sa kapatid ko. Mas tanga siya kaysa sa akin. Wika ni Alden na punong-puno ng sarkasmong tinig. Ano? Dinadala kong anak mo. Paano mo nasasabi yan? Ani Sheilang napatas na rin ang boses. Hindi ko anak ang batang yan. Tigilan mo ng kasinungalingan mo, Sheila. Ayoko na makarinig ng kahit ano pang kasinungalingan mula sa'yo. Sobra-sobra na nagawa mo. Bumalik ka na sa dati mong mundo kung saan ka nababagay. Wika ni Alden na nasigawan na sa Sheila. Yan ang huling insulto makukuha ko mula sa'yo, Alden. Kaya kong tanggapin lahat ng insultong sinasabi mo sa akin dahil mahal kita. Pero ang tanggihan ng sarili mong anak? Hell no! Maaari kang pumunta sa impyerno. Hindi kita kailangan ng anak ko. Kayang-kaya ko siyang palaki ng sarili ko kahit wala ka. Pero markahan mo ang araw na to. Ngayon ang araw na tinatanggi mo ang sarili mong anak. Sana lahat, ipinagdarasal ko na hindi ka kasuklaman ng batang to hanggang sa libingan mo. Galit at puno ng sama ng loob na sagot ni Sheila kay Alden, saka umalis sa opisina nito. End of flashback. Sheila, damn it! Wika ni Alden na nagmamadaling tumakbo pababa sa may stage para punta ng kambal na halos hindi na niya mahabol ng mga bodyguards niya. Kitang-kita na Sheilang pababa si Alden kaya pinagmadali niya ang kambal para makalis sa lugar na yon. Sky, Heaven, let's go. Come on, go! Wika ni Sheila. But Mom, the opening is not yet finished. Ani Sky, just go and I'll take care of your favorite Reynaldo. Sisiguraduhin ko magkikita kayo. But for now, let's go. Bilisan nyo. Sheila! Sheila! Sigaw naman ni Alden na wala nang pakialam sa mga tao. Antayin gusto na lamang ay mahawakan sa Sheila at ang kambal. Hinabol ni Alden sina Sheila ngunit naialis na ito sa venue bago pa man pagkaguluhan. Damn it! Damn it! Frustrated na sigaw nito nang hindi niya maabutan ang sasakyan ni Sheila. Marcos, get the cars. We will follow them. Sigaw ni Alden kay Marcos. Masusunod, Your Highness. Nagmamadali nagpunta si Alden sa Hotel Fuquay Barrier pero wala roon si Sheila at hindi pa raw bumabalik. Nasunod ni Alden ang pader sa sobrang frustration na nadarama. Litong-lito na siya at nagkakagulong isip niya. To the point na hindi niya alam ang gagawin. Si Sheila naman pinadiretso sa Eiffel Tower ang sasakyan. Umakyat silang tatlo sa tuktok noon. It is still beautiful in here. Hindi naman napigil ang sambit ni Sheila. Nakarating ka na ba dito, Mommy? Tanong naman ni Heaven. Yes, sweetie. Umakyat na ako dito kasama ang iyong daddy. Sagot ni Sheila na hindi mapigilang maalala nangyari. Close the tower. I don't want anyone in here. Mariing utos ni Alden sa mga tauhan. Nakarating na sila sa pinakataas pero walang kibo si Alden. Madilim lang ang itsura nito. Na makarating sa taas sakalang binitawan ni Alden sa Sheila. Tila hindi maintindihan ng sarili at nailamos ang dalawang kamay sa kanyang mukha. Saka nito tinitigan sa Sheila sa kanyang mga mata. God damn those lips, Sheila. Ani Alden sa kanyang sarili, sabay ang paghalik sa labi ni Sheila. He is kissing her as if there is no tomorrow, habang nakalaling isang kamay sa ulo ni Sheila at ang isa na may mahigpit na nakapulupot sa bewang ni Sheila. Hindi makapaniwala si Sheila sa nangyayari. Alden is kissing her. Pakiramdam niya na nanaginip siya at ayaw niyang magising. Kusang gumalaw ang mga kamay ni Sheila. Ipinulupot ito sa batok ni Alden. Lalo namang lumalim ang mga halik nito. Nang matapos sa pinagsaluhan nilang halik, titig na titig si Alden kay Sheila. Damn it, Sheila. I've always wanted to do that. Your lip is a tease. Ani ng isip ni Alden. Alden. Tawag ni Sheila at tila nagpabalik kay Alden sa realidad. Hindi mo gugustuhin sirain ang pangalan ko in public by trying to kiss someone, Sheila. Ikaw pa rin ang asawa ko. Hindi pa tapos ang linggo. And until then, you will remain as my wife. Ani Alden dahil alam niyang aalis na ito and he needs to cover his pride. Tila bumangon ng galit ni Sheila sa dibdib na maalala ang nangyari noon. Are you alright, Mom? Tanong naman ni Sky. Yes, sweetheart, I'm fine. Kayong dalawa dapat yung tandaan. Hindi ang lugar ang dapat mong pahalagahan kundi ang taong kasama mo.
At maswerte ako na nandito ako kasama ang dalawang anghel ng buhay ko na pinakamamahal ko. Wika ni Sheila sa kaniya kapang kambal. We love you too, Mom. Panabay na sagot ng dalawa. Na medyo mapagod ng kambal, nagpa siya na si Sheila na iuwi ang mga ito. Doon muna niya ito ay nihatid sa kwarto ni Monique dahil kailangan pa rin niyang bumalik sa event para sa pagtatapos ng opening ceremony. Ayaw mo bang kausapin siya? Tanong ni Monique. For what? Binasak niya ang puso ko. Hindi ko hayaang saktan niya ang kambal, Monique. Wala siyang karapatang maging ama. Ang isang ama na nagtatatwa sa kanyang mga anak, hindi kinakailangan bigyang halaga. Sheila, mahabang panahon ang amin na taon. He might be a different person than he was 6 years ago. People change. Monique, ayoko isakripisyo na naramdaman ng mga anak ko. Hindi ko siya mapapatawad sa pagtanggi niya sa sarili niyang laman at dugo. That man is a cold-hearted, self-centered asshole. Ikaw ang bahala, Sheila. Narito lang naman ako para magpaalala. Naghihilam ang mga sugat. Nagpapatawad ang mga puso. Baka gusto mong subukan. Ani pa ni Monique saka iniwan ng alaga sa sala. Na makabalik sa Sheila sa stadium, marami-rami pang oras. Doon lang siya tumigil sa dressing room niya na may kumatok. Miss Sheila, narito ang mahal na Reyna at gusto ko niyang makita. Tawag ng isang bodyguard niya. At anong gusto ng bruhang to sa akin ngayon? Let her in. Na makapasok ang Reyna, tinanong agad ito ni Sheila. And to whom do I owe the pleasure of your visit, my queen? Ani Sheila na walang sinseridad. Sheila, the twins. Fine. Nakita mo na sila kanina, masaya ka na ba? Wika ni Sheila. Those kids. Anak sila ni Alden, tama? Bakit kailangan ko ipaliwanag sa'yo kung sinong ama ng kambal ko? Maaaring ikaw nga, Reyna, ngunit wala kang karapatan sa aking personal na buhay. Who knows kung sino-sinong lalaking kinakalantari ko? Wika ni Sheila na punong-puno ng sarkasmo sa boses. Sheila, ani Helena. Oo, nakalimutan ko. You already know that, right? Na isa ako malandi at kaladkaring babae. So why ask? Don't you think it sounds stupid? Sagot ni Sheila na lahat ng sinasabi patungkol kay Helena. Gusto ko malaman ang totoo, Sheila. Sabihin mo sa akin. Truth? Damn right, the truth. Bakit ako magpapaliwanag sa taong hindi naniniwala sa akin? 6 na taon na nakakaraan. Funny, ain't it? Nagtatanong ka ng totoo sa taong hindi mo pinagkakatiwalaan. Sky and heaven? Anak sila ni Alden, di ba? Tanong ni Helena na iniisang tabi lahat ng mga sarkasmong narinig kay Sheila. Tinlikuran to ni Sheila bago sumagot. No. At wag mo na ulit banggitin pang pangalan nila. You're not worth it. Ngayon umalis ka at iwan mo ko at ang mga anak ko. Hayaan mo ako makita sila, Sheila. Please. Gusto ko sila makita. Wika ni Helena na nakikiusap na. Maglakas loob ka ba magmakaawa tulad ng ginawa ko noon? Gagawin mo ba para lang makita sila? Sagot ni Sheila na humarap muli sa Reyna. Hindi naman nakapagsalita si Helena. Alam niyang ibinabalik sa ni Sheila mga sinabi niya noon. Get the hell out of here. Get the hell out of my life and my children's life. I am begging you, Sheila. Pakiusap, hayaan mo ako makita sila. Hindi yun inaasahan ni Sheila. Not from the queen. Pero sa mga pagdindaanan niya ay kasama yata naging matigas ang puso niya. Thank you, Your Highness. But still, no. Hindi ka parte ng buhay nila at hindi ka magiging. Thanks for trying, though. Hindi ko inaasahan yun sa'yo. Now, lumabas ka bago ko hilingin sa security. Nakalad ka rin ka palabas, mahal na Reyna. Sheila! Out! Now! Sigaw ni Sheila kaya wala na nagawa pa sa Helena. Kung hindi ang lumabas. Nangihinang napaupo sa Sheila sa harapan ng malaking salamin sa dressing room. Walang may gusto sa kanila noon. No one will have their face right now. Kailanman hindi maging parte ng pamilya nyo ang mga anak ko. Sambit ni Sheila na puno ng galit. Samantalang sa airport naman, may hindi inaasang taong dumating. I am back, Paris. At narito po para kunin ang sa akin. Naghintay ako ng matagal at sapat ng 6 na mahabang taon. You are mine, beauty. Mine. 6 ng lalaking dumating with his serious palace face. Ano kaya ang gagawin ni Sheila ngayong gustong makita ng pamilya ni Alden ang mga anak niya? Ipaalam kaya na si Alden ang tunay talagang ama ng kambal? Ano kaya ang mangyayari sa muling pagbabalik ni Agaton sa Paris? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.